Kapag sumasapit ang gabi at unti-unting nilalamon ng dilim ang paanan ng bundok, maraming kwento ang muling nabubuhay. May mga kwentong tungkol sa pag-ibig. May mga kwentong tungkol sa pagkawala. At may mga kwentong hindi kailanman dapat na muling magising. Sa isang maliit na bayan sa paanan ng bundok Makiling, may isang lihim na mahigit 50 taon nang nakabaon sa lupa. Lihim na piniling kalimutan ng lahat. Ngunit ang mga lihim ay parang mga ugat ng punong kahoy. Kahit gaano kalalim ibaon, darating ang panahong muli silang sisibol. At kapag nangyari iyon, may mga buhay na tuluyang magbabago. Kabanata 1 ang lumang bahay, mahina ang ulan nang bumaba si Adrian mula sa bus. 28 taong gulang siya, isang freelance photographer na halos 5 taon nang hindi nakakabalik sa kanilang bayan. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag habang pinagmamasdan ang kalsadang basa ng ulan. Hindi nagbago ang lugar. Nariyan pa rin ang lumang simbahan, ang palengke, ang mga tindahang tila nakatulog sa paglipas ng panahon. Ngunit para kay Adrian, parang ibang mundo na ang lahat. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang lolo, wala na siyang dahilan upang bumalik. Hanggang sa natanggap niya ang liham mula sa abogado ng pamilya. Siya ang nagmamana ng lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Isang bahay na matagal nang walang nakatira. At isang bahay na hindi niya maalalang napuntahan kailanman. Sigurado ka bang doon ka titira? Tanong ng driver ng tricycle. Opo. Napakamot sa ulo ang matanda. Maraming taon nang walang nakatira roon. Ngumiti si Adrian. Ayos lang po. Hindi na muling nagsalita ang driver. Ngunit napansin ni Adrian ang kakaibang tingin nito. Parang may gusto itong sabihin. Parang may gusto itong pigilan. Pagdating nila sa lumang bahay, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Napakalawak ng bakuran. Napapalibutan ng matatandang puno. At sa likuran nito ay ang madilim na kagubatan. Para bang may sariling mundo ang lugar. Bumaba siya ng tricycle. Habang papalayo ang sasakyan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lungkot. Parang naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Lumapit siya sa malaking kahoy na pinto. Bahagya itong bumukas nang itulak niya. Krrrk! Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob. Mabigat ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit may isa pang amoy na hindi niya maipaliwanag. Parang lupa matapos ang malakas na ulan. Parang kagubatang matagal nang hindi naaabot ng araw. Binuksan niya ang ilaw. Walang nangyari. Patay ang kuryente. Napabuntong hininga siya. Mukhang marami siyang kailangang ayusin. Habang nililibot niya ang bahay, may napansin siyang kakaiba. Sa dulo ng pasilyo ay may isang pinto. Kakaibang pinto. Hindi ito tulad ng ibang bahagi ng bahay. Mas bago ito. At tila sinadyang ikandado ng mahigpit. Nang subukan niyang buksan, hindi ito gumalaw. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tok! Parang may nahulog sa kabilang panig. Napaatras siya. May tao ba? Walang sumagot. Tanging ulan lamang ang maririnig. Tahimik. Napakatahimik. Makalipas ang ilang segundo, napailing siya. Marahil daga lamang. O pusa. Ngunit habang papalayo siya sa pinto, hindi niya napansing bahagyang gumalaw ang lumang hawakan nito. Unti-unti. Dahan-dahan. At tila may kung anong bagay sa loob na gustong makalabas. Kabanata 2, ang silid na hindi dapat buksan. Magdamag halos hindi nakatulog si Adrian. Hindi niya alam kung bakit. Pagod naman siya mula sa mahabang biyahe. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa madilim na bahagi ng bahay. Ilang ulit siyang bumangon upang silipin ang paligid. Wala naman siyang nakita. Tahimik ang lahat. Ngunit hindi pa rin mawala ang kakaibang pakiramdam. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siyang muli. May narinig siya. Tok! 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 Parang may kumakatok. Dahan-dahan. Paulit-ulit.
Mula sa loob mismo ng bahay, agad siyang napaupo sa kama. Nakikinig, muling narinig ang tunog. Tok, tok, tok. Nanggagaling iyon sa dulo ng pasilyo, sa direksyon ng nakakandadong silid. Napalunok siya. Pinilit niyang maging kalmado. Maaaring lumang kahoy lamang iyon na lumalawak at lumiliit dahil sa panahon. Iyon ang lohikal na paliwanag. Ngunit habang iniisip niya iyon, may isa pang tunog na sumunod. Parang may humihinga. Mahina. Mabagal. At napakalapit. Bigla siyang napalingon sa tabi ng kanyang kama. Wala. Ngunit ang kanyang balahibo ay nakatayo na. Hindi na siya muling nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, nagpasya siyang linisin ang bahay. Abala siya buong umaga sa pag-aalis ng alikabok at mga lumang gamit. Habang naglilinis, napansin niya ang isang lumang aparador sa sala. Nang buksan niya ito, may nakita siyang makapal na photo album. Nagtaka siya. Maingat niya itong binuksan. Puro mga lumang larawan. Mga retrato ng kanyang lolo noong kabataan nito. Mga kamag-anak na hindi niya kilala. Mga lumang pista. Mga kasalan. At pagkatapos ay may isang litrato na nagpahinto sa kanya. Larawan iyon ng bahay. Ngunit iba ang itsura nito noon. Mas maliit. Mas bago. At higit sa lahat, wala ang nakakandadong silid. Napakunot ang kanyang noo. Mabilis niyang sinuri ang iba pang larawan. Sa bawat litrato ng bahay, wala talaga ang bahaging iyon. Para bang idinagdag lamang ito sa ibang panahon. Ngunit bakit? At para saan? Pagsapit ng hapon, dumating ang isang matandang babae sa bakuran. Abala si Adrian sa pagputol ng mga damo nang makita niya ito. Mabagal itong naglalakad. Nakasuot ng kupas na saya. Maputi na ang buhok, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. "Apo ka ni Ramon?" tanong nito. Tumango si Adrian. "Opo." Matagal siyang tinitigan ng matanda. Parang sinusukat. Parang may hinahanap. Pagkatapos ay nagsalita ito. "Dapat hindi ka tumira rito." Natawa si Adrian. "Bakit naman po?" Hindi ngumiti ang matanda. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Nanlamig si Adrian. "Ibig ninyong sabihin?" Napatingin ang babae sa likod ng bahay, sa direksyon ng kagubatan. Pagkatapos ay bumulong. "Kapag may narinig kang tumatawag sa gabi, huwag kang sasagot." Napakunot ang noo ni Adrian. Ano pong ibig sabihin noon? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Tumalikod ito at naglakad palayo. Makalipas ang ilang segundo ay nawala ito sa kurbada ng kalsada. At iniwan siyang mas maraming tanong kaysa sagot. Kinagabihan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Humahampas ang hangin sa mga bintana. Sumisipol sa pagitan ng mga puno. Parang may mga bulong na sumasabay sa unos. Bandang 11:00 ng gabi, nakaupo si Adrian sa sala habang sinusuri ang mga lumang dokumentong nakita niya sa bahay. Doon niya natagpuan ang isang piraso ng papel na nakatiklop. Nanilaw na ito sa katandaan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang simpleng mensahe. Nakapangalan ito sa kanyang lolo. Ngunit walang pirma. Isa lamang ang nakasulat. "Huwag mong bubuksan ang silid. Hindi na natin siya mapipigilan sa pangalawang pagkakataon." Napalakas ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang binasa ang sulat. At habang ginagawa niya iyon, tok, tok, tok. Muling bumalik ang tunog mula sa nakakandadong silid. Mas malakas na ngayon. Mas malinaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Humawak ng flashlight at naglakad patungo sa pasilyo. Pakiramdam niya ay bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating niya sa harap ng pinto, muling tumunog ang katok. Tok, tok, tok. Pagkatapos ay may narinig siya, boses, mahina, paos, at tila nanggagaling sa loob. "Adrian!" Napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Walang ibang tao sa bahay, ngunit malinaw niyang narinig iyon. "Adrian!" Muli. Mas malinaw. Mas malapit. At pagkatapos ay sinabi ng boses ang bagay na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. "Anak, tulungan mo ako." Boses iyon ng kanyang ina.
ang kanyang ina na 5 taon nang patay. Kabanata 3. Ang tinig sa kabilang panig ng pinto. Napatda si Adrian. Parang tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Ang malakas na ulan sa labas. Ang paghampas ng hangin sa mga bintana. Pati ang sariling paghinga niya. Lahat ay tila naglaho. Tanging ang boses lamang ang kanyang naririnig. Boses ng kanyang ina. Boses na hindi niya narinig sa loob ng 5 taon. Adrian. Mahina. Malungkot. Parang may dinaramdam. Parang may hinihinging tulong. Nanginig ang kanyang kamay na may hawak na flashlight. Hindi maaari. Patay na ang kanyang ina. Siya mismo ang nakakita ng ilibing ito. Ngunit bakit ganoon kapamilyar ang boses? Bakit ganoon kaaktuwal? Para bang nasa kabilang panig lamang ito ng pinto. Anak, muling tumawag ang tinig. Palabasin mo ako. Napaatras si Adrian. May mali. May napakalaking mali. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Kapag may narinig kang tumatawag sa gabi, huwag kang sasagot. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay napakahalaga ng babalang iyon. Kaya sa halip na sumagot, mabilis siyang tumalikod at halos patakbong bumalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto. Isinandal ang kanyang likod dito. At buong gabi siyang nanatiling gising, habang mula sa malayo ay patuloy niyang naririnig ang mahinang pagtawag. Adrian. 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 Pagsapit ng umaga, agad siyang nagtungo sa bayan. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Hindi na sapat ang mga haka-haka. Hindi na sapat ang mga kuwento. May nangyayari sa bahay na iyon. At nais niyang malaman kung ano. Ang una niyang pinuntahan ay ang lumang munisipyo. Naroon ang mga lumang talaan ng bayan. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, may natagpuan siyang kakaiba. Mahigit 50 taon na ang nakararaan. May malaking sunog na nangyari sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang bahay. Ayon sa record, 5 tao ang namatay. Ngunit may isang detalye na agad niyang napansin. 6 ang nakatira noon sa bahay, hindi 5. 6. Ibig sabihin, may isang taong hindi natagpuan, hindi kasama sa listahan ng mga namatay, hindi rin kasama sa listahan ng mga nakaligtas. Parang naglaho na lamang ito. Walang bakas, walang paliwanag. Habang binabasa niya ang mga dokumento, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakaputi ang buhok nito, nakayuko ang likod. Ngunit tila matalas pa rin ang isip. Tagaroon ka ba sa lumang bahay? Tanong nito. Nagulat si Adrian. Opo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Parang nakakita ito ng masamang balita. Hindi ka dapat nagpunta roon. Muling narinig ni Adrian ang parehong babala. Huminga siya ng malalim. Lolo, ano ba talaga ang nangyari ron? Matagal na tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa tabi niya. May batang babae noon. Napatingin si Adrian. Ang pangalan niya ay Elisa. Tahimik siyang nakinig. Ayon sa mga kwento, kakaiba ang batang iyon. Hindi siya nakikisalamuha sa ibang tao. Madalas siyang makita sa kagubatan kahit gabi. Anong nangyari sa kanya? Napayuko ang matanda. Nawala siya. Kailan? Sa gabi ng sunog. Nanlamig si Adrian. At hindi na nakita. Umiling ang matanda. Hindi kailanman. Pagkatapos ng usapan, agad siyang umuwi. Ngunit habang papalapit siya sa bahay, may napansin siyang kakaiba. May mga bakas ng paa sa putikan. Maliit. Parang sa bata. Nagsisimula ang mga ito sa gilid ng kagubatan at nagtatapos mismo sa likod ng bahay. Tumigil siya. Tiningnan ang paligid. Walang tao. Walang bata. Ngunit sariwa ang mga bakas. Parang ginawa lamang ilang minuto ang nakalipas. Unti-unti niyang sinundan ang mga ito, hanggang makarating siya sa likurang bahagi ng bahay. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin noon. May maliit na bintana ang nakakandadong silid. Nakatakip ito ng makapal na tabla, ngunit isa sa mga tabla ay bahagyang natanggal.
Sapat upang makasilip sa loob. Napalunok siya. Dahan-dahan siyang lumapit at tumingin sa siwang. Madilim ang loob. Halos wala siyang makita. Ngunit habang nakatitig siya, may dalawang matang biglang dumilat sa kadiliman. Napatili siya at napaatras. Bumagsak sa putikan. Mabilis niyang itinutok muli ang flashlight. Ngunit wala na. Wala siyang nakita. Madilim na silid lamang. Tahimik. Walang buhay. Parang walang nangyari. Ngunit sigurado siya sa kanyang nakita. May nakatingin sa kanya mula sa loob. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. At muling nabalot ng dilim ang buong bahay. Bandang hating gabi, habang nakahiga si Adrian, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi katok, hindi bulong, kundi kaluskos. Mula sa kisame, parang may naglalakad, dahan-dahan, pabalik-balik. Keraswarsart orikasu, krasart kasa, krasarsarsar kay. Napabangon siya, kinuha ang flashlight, at dahan-dahang lumabas ng silid. Sinundan niya ang tunog, hanggang sa makarating siya sa dulo ng pasilyo, sa harap ng nakakandadong pinto, at doon siya napatigil, dahil bukas na ito. Bahagya, maliit lamang ang siwang, ngunit sigurado siya. Nakasara iyon kanina, at habang nakatitig siya rito, unti-unting lumawak ang pagkakabukas ng pinto. Krrrrk! Parang may kung anong nasa loob ang siyang nagtutulak nito. At mula sa madilim na silid ay may isang manipis na kamay na dahan-dahang lumabas. Maputala. Mahaba ang mga daliri. At tila hindi pag-aari ng isang normal na tao. Pagkatapos ay may boses na bumulong mula sa loob. Mahina, malamig, at puno ng pananabik. Sa wakas, Kabanata 4. Ang babaeng nawala sa apoy. Naniga si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Nakatitig lamang siya sa manipis na kamay na unti-unting lumalabas mula sa siwang ng pinto. Maputla ito. Halos kulay abo. At tila hindi pa nasisinagan ng araw sa napakahabang panahon. Sa wakas, muling bumulong ang tinig mula sa loob. Malamig, paos, at may kakaibang lungkot na hindi maipaliwanag. Nanginig ang kamay ni Adrian habang nakatutok ang flashlight. Ngunit sa isang kisap mata, nawala ang kamay. Parang usok na naglaho sa hangin. Kasabay nito ay malakas na sumara ang pinto. Bang! Napaatras siya. Tumama ang likod niya sa dingding. Kasunod noon ay muling bumalik ang katahimikan. Wala ng boses. Wala ng galaw. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Pagsikat pa lamang ng araw ay muli siyang nagtungo sa bayan. Ngayon, sigurado na siya. May koneksyon ang silid. May koneksyon ang batang nagngangalang Elisa. At may koneksyon ang sunog na nangyari 50 taon na ang nakararaan. Ang tanong lamang ay kung ano. Sa likod ng lumang simbahan ay may maliit na gusaling nagsisilbing imbakan ng mga lumang dokumento ng bayan. Doon siya nagtungo. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap, may natagpuan siyang lumang pahayagan. Naninilaw na ang mga pahina. Marupok na sa katandaan. Ngunit malinaw pa rin ang headline. Misteryosong sunog, 5 patay. Mabilis niyang binasa ang artikulo. Ayon dito, ang bahay ay pag-aari noon ng pamilyang Villarreal. May mag-asawa, 3 anak, at isang batang ulila na kanilang inampon. Si Elisa. Napahinto si Adrian. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ayon sa mga kapitbahay, kakaiba raw ang batang babae. Madalas itong mag-isa. Mahilig makipag-usap sa mga punong kahoy at madalas makita sa kagubatan kahit hating gabi. May ilan pang nagsasabing tila may nakikita siyang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga anino, mga nilalang, mga tinig. Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya hanggang sa gabi ng sunog. May isa pang pahina na nakatupi sa loob ng pahayagan. Isa itong panayam sa isang saksi. Matagal nang kupas ang tinta, ngunit nababasa pa rin. Narinig namin ang sigawan mula sa bahay.
Pagdating namin ay nilalamon na ito ng apoy. Ngunit bago bumagsak ang bubong, nakita namin ang batang si Elisa sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatingin lamang siya sa amin. Hindi siya humihingi ng tulong. Hindi siya umiiyak. Nakangiti siya. Nanlamig ang batok ni Adrian. Nakangiti? Habang nasusunog ang bahay. May isa pang linya. Pagkatapos noon, ay hindi na namin siya nakita kailanman. Kinagabihan, habang pauwi si Adrian, napansin niyang tila mas madilim ang kagubatan kaysa karaniwan. Parang may makapal na ulap na bumabalot dito. Ngunit wala namang ulan, huminto siya sa gilid ng kalsada. At doon niya muling nakita ang mga bakas ng paa. Maliit, pangbata, sariwa. Ngunit ngayon ay may kakaiba. Hindi papunta sa bahay ang direksyon. Papasok ang mga ito sa kagubatan. At para bang may kung anong puwersang nagtutulak sa kanyang sundan ng mga iyon. Ilang minuto siyang nag-atubili. Ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. At sinundan niya ang mga bakas. Palalim ng palalim ang kanyang pagpasok sa kagubatan. Halos hindi na nakararating ang sikat ng araw sa ilalim ng makakapal na dahon. Tahimik ang paligid. Napakatahimik. Walang ibon. Walang kuliglig. Walang kahit anong tunog. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing. At doon niya nakita ang isang lumang balon. Batong-bato ang paligid nito. Halatang napakatanda na. May mga ugat ng puno na yumakap sa mga gilid nito, parang matagal nang iniwan. Ngunit ang mas nakagulat ay ang bagay na nasa tabi nito. Isang lumang pulang laso. Kupas na, ngunit buo pa rin. Nang pulutin niya ito, may naramdaman siyang kakaibang kirot sa kanyang ulo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at nakakita siya ng isang alaala. Hindi niya alaala. Alaala ng iba. May batang babae, mga 10 taong gulang, nakasuot ng puting damit, nakaupo sa tabi ng balon. Si Elisa. May kausap siya, ngunit walang ibang tao roon. Nakangiti siya habang nakatingin sa kawalan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Huwag kang mag-alala. Sandaling katahimikan. Parang may sumagot sa kanya, ngunit walang marinig na tinig. Muling nagsalita si Elisa. Palalayain kita. Biglang lumakas ang hangin. At mula sa loob ng balon ay may maitim na usok na nagsimulang umakyat. Napabalikwas si Adrian. Muli siyang nasa kasalukuyan. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis. Nakakapit pa rin siya sa pulang laso. Ngunit ngayon ay may napansin siyang bago. May nakaukit na simbolo sa gilid ng balon. Isang simbolong katulad ng nakita niya sa lumang pinto ng nakakandadong silid. Parehong simbolo, parehong marka, at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang maintindihan ang katotohanan. Ang silid ay hindi itinayo upang ikulong si Elisa. Ang silid ay itinayo upang ikulong ang bagay na pinalaya niya. Habang iniisip niya iyon, may mahinang halakhak na umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Boses ng isang batang babae, mahina, masaya, at napakalapit. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagitan ng mga puno ay may nakatayong bata. Puting damit, mahabang buhok, maputlang balat, at mga matang hindi kumukurap. Nakangiti siya. Tahimik lamang na nakatingin kay Adrian. Pagkatapos ay itinuro niya ang direksyon ng bahay at bumulong. Malapit na siyang makalabas. Pagkasabi noon ay bigla siyang naglaho. Parang hamog na tinangay ng hangin at naiwan si Adrian sa gitna ng kagubatan. Hawak ang pulang laso at isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Kabanata 5. Ang nilalang sa loob ng balon. Hindi agad nakagalaw si Adrian. Nakatayo lamang siya sa gitna ng kagubatan habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga huling salitang binitiwan ng batang babae. Malapit na siyang makalabas. Sino? Ano ang tinutukoy nito? At bakit tila konektado ang lahat sa lumang balon at sa silid na nakakandado sa bahay? Humigpit ang hawak niya sa pulang laso. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa lugar.
Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa bahay, agad niyang sinuri ang simbolong nakita sa balon. Kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang kamera at ikinumpara ito sa simbolong nakaukit sa pinto ng silid. Pareho. Walang duda. Isang bilog na may mga kakaibang guhit sa paligid nito. Parang sinaunang selyo, parang marka ng pagkakabilanggo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga larawan, may isang bagay na napansin niya. Sa litrato ng pinto may isa sa mga guhit na tila nabura na, naputol, nasira, at tila bago lamang nangyari. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung ang simbolo ay isang selyo, at kung nasisira na ito, ano ang ibig sabihin noon? Kinagabihan ay muling bumuhos ang ulan, mas malakas kaysa mga nakaraang gabi. Parang may bagyong dumaraan sa ibabaw ng bayan. Bandang 12:00 ng gabi, nagising si Adrian sa isang kakaibang tunog. Hindi ito katok, hindi rin bulong. Parang may humihila ng mabigat na bagay sa sahig. Skrrr, kakokok. Unti-unti, dahan-dahan. Mula sa pasilyo, napabangon siya, kinuha ang flashlight, at lumabas ng silid. Tahimik ang bahay. Ngunit muli niyang narinig ang tunog. Skrrrk, mula sa direksyon ng nakakandadong silid. Lumapit siya. Bawat hakbang ay tila mas mabigat. Pagdating niya sa pinto, napansin niyang nakabukas na naman ito ng bahagya. At mula sa siwang ay may malamig na hanging lumalabas. Napakalamig. Parang hangin mula sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Kork! Unti-unti itong bumukas. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang loob ng silid. Wala itong mga kasangkapan. Walang kama. Walang kabinet. Wala kahit ano. Hubad na mga dingding lamang. Ngunit sa gitna ng sahig ay may malaking simbolong nakaukit. Kapareho ng nasa balon. At sa pinakagitna nito ay may isang bakal na takip. Parang takip ng lumang lagusan. Parang may nakatagong balon sa ilalim ng bahay. Nanlamig si Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang maitapat niya ang flashlight sa bakal na takip, may nakita siyang mga gasgas. Parang may kung anong bagay sa ilalim ang paulit-ulit na sumusubok kumamot palabas. Biglang may bumulong sa kanyang likuran. Umalis ka rito. Napatalon siya, mabilis na lumingon. At doon niya nakita ang matandang babae na unang nagbabala sa kanya. Nakatayo ito sa pintuan, basang-basa ng ulan. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. Ngunit naroon ito, tahimik na nakatingin sa kanya. Kayo? Tanong ni Adrian. Huli ka nang dumating. Anong ibig ninyong sabihin? Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ay tumingin sa bakal na takip. Nasira na ang selyo. Anong nakatago rito? Matagal na katahimikan ang sumunod. At nang magsalita muli ang matanda, halos pabulong lamang. Hindi iyon tao. Naramdaman ni Adrian ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ano iyon? Walang nakakaalam. Lumang nilalang iyon. Mas matanda pa sa bayang ito. Mas matanda pa sa simbahan. Mas matanda pa sa mga kwento ng ating mga ninuno. Napatitig si Adrian sa matanda. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang nakita, wala na siyang lakas para magduda. Ayon sa matanda, maraming henerasyon na ang nakalipas ay may natuklasang malalim na balon sa kagubatan. Hindi ito likas na balon. May mga marka na raw ito bago pa man dumating ang mga unang nanirahan sa lugar. May mga kwento tungkol sa mga tinig na nagmumula rito. Mga pangakong kayang tuparin ang anumang hiling, kayamanan, pag-ibig, kapangyarihan. Ngunit kapalit ng bawat hiling ay may kinukuhang bagay ang balon. At habang lumilipas ang panahon, may mga taong nagsimulang mawala, isa-isa, hanggang sa napagtanto ng mga matatanda noon na may nakatirang bagay sa ilalim. Isang bagay na gumagamit ng mga tinig upang makaakit ng tao. At si Elisa? Tanong ni Adrian.
Pumikit ang matanda. Narinig niya ang tinig at naniwala siya rito. Araw-araw siyang pumupunta sa balon. Hanggang sa isang gabi, may ginawa siyang hindi niya dapat ginawa. Ano iyon? Binuksan niya ang daan. Tahimik na bumagsak ang mga salitang iyon sa hangin. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog mula sa ilalim ng bakal na takip. Boom! Nagulat silang dalawa. Muling yumanig ang sahig. Boom! At kasunod noon ay isang napakahabang ungol. Parang daan-daang tinig na sabay-sabay nagsasalita mula sa ilalim ng lupa. Hindi maintindihan ang mga salita, ngunit malinaw ang kahulugan. May gustong makalabas. Nanginig ang buong bahay, nalaglag ang ilang bahagi ng kisame. At sa ibabaw ng simbolong nakaukit sa sahig ay nagsimulang lumitaw ang maiitim na bitak. 1, 2, 3. Parami ng parami. Parang basag na salamin. Napaatras si Adrian. Anong mangyayari kapag nabasag iyan? Tumingin sa kanya ang matanda, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mga mata nito. Tunay na takot. Kapag nabasag ang huling selyo, huminto ito. Parang hirap sabihin ang susunod. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Makakalaya ang bagay na nagpanggap na si Elisa. Kasabay ng mga salitang iyon ay may tumunog mula sa ilalim ng bakal na takip. Isang pamilyar na boses, malambing, mahina, at imposibleng marinig. Boses ng kanyang ina. Adrian. Kasunod nito ay boses ng kanyang lolo. Pagkatapos ay boses ng kanyang ama. Sunod-sunod. Parang lahat ng mahal niya sa buhay ay nasa ilalim ng sahig. At sabay-sabay silang tumatawag. Palayain mo kami. Palayain mo kami. Palayain mo kami. Unti-unting lumawak ang pinakamalaking bitak sa simbolo. At mula rito ay may lumabas na maitim na usok. Dahan-dahan. Parang buhay. At sa loob ng usok ay may dalawang mapupulang matang dahan-dahang nagbukas.